Buwan ng Oktubre na magsimula ang sunod-sunod na paglindol sa Mindanao. October 16, tumama ang magnitude 6.3 earthquake sa Tulunan, North Cotabato. Sa videong ito, makikita ang pagbagsak ng mga gamit sa opisina sa Kidapawan City, North Cotabato Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula naman sa isang supermarket sa Kidapawan City, nagpulasan palabas ang ilang mamimili at mga empleyado sa gitna ng pagyanig. October 29, sa Davao del Sur Hospital, kinailangang ilabas ang mga pasyenteng naka-admit nang tumama ang magnitude 6.6 earthquake na may epicenter pa rin sa Tulunan, North Cotabato. Walang magsigaw. Relax. Oh, yan, ganyan gagawin nyo. Makalipas lang ang 2 araw, October 31, isang magnitude 6.5 earthquake ang naitala sa pareho pa ring epicenter. Relax lang. Sa Cotabato City National High School, dinig ang sigawan ng mga estudyante habang pilit silang pinapakalma ng kanilang guro sa gitna ng pagyanig. Hoy! Wala kayong kamata-kaipit na dali. Sa cellphone video namang ito, nakuha sa Daig Elementary School sa Tulunan, North Cotabato, kung saan naitala ang sentro ng lindol. Makikita ang pag-rescue sa ilang estudyanteng nabagsakan ng gumuhong classroom. Ang estudyanteng ito, kinailangang isugod agad sa ospital dahil sa matinding sugat. Sa gitna ng gulo, nabuhay ang bayanihan. Si Teacher China Villa, isa-isang ginamot ang kanyang mga estudyante. Grade 1 na classroom. Dito Halos 2 linggo matapos ang paglindol, hinanap namin si Teacher China. Sinamahan kami ni Teacher China sa classroom kung saan siya nagkaklase ng biglang lumindol. So doon po may maraming nadaganan na bata sa loob pero nakapagtago sila sa ilalim ng mesa ng teacher kasi armchair yung gamit nila. Kaya hindi rin nila pwedeng pagtaguan yung kanilang armchair, kaya doon sila sa ilalim ng mesa ng teacher that time. Pero fortunately, 3 student lang yung natira sa loob, wala namang nangyaring masama sa kanila. So ito, maraming basag na bintana dito, kaya medyo delikado. Wasak na ang silid-aralan. Then po. Kwento niya, nataranta ang buong klase nang maramdaman ang malakas na pagyanig. Nag-i-exam kami ng second grading namin. Bigla na lang pong gumalaw yung lupa. Tuloy-tuloy na eh. Lumakas yung ng lupa. Paggalaw ng lupa. Hanggang sa may narinig kaming bumagsak dito sa likod. At nakita na lang namin yung mga bata nagsisiyakan na, naglalabasan na ng classroom. Gumagapang na yung iba sa sobrang lakas po. Pero nang makita ni Teacher China na kulang ang kanyang mga estudyante, buong tapang niyang binalikan ang guho. Gumapang ako papunta doon sa mga bata. Ginapang ko mula sa office papunta doon sa classroom para mahatak ko yung ibang bata. Kasi nasa ilalim yung iba, maliliit pa, grade 1. So, hinatak ko yung iba para lang makalabas. Agad niyang nilapatan ng first aid ang mga sugatang estudyante. Makikita sa video ang isa sa mga ginamot ni Teacher China, ang grade 4 student na si Iralyn Gula. Ingon sila, ti ang imong anak na nadatugan sa eskwelahan. Hantod nga wala na ko makita na kong anak, una pa ko makakita nga naa na siya sa hospital. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, kinailangang sumailalim sa reconstructive surgery sa kanyang mukha si Iralyn. Naka-admit siya ngayon sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Mo nang nagpatabang ko unsa pay maka-port unsa ay mga kakulangon sa galamiton sa hospital.
Ang malungkot matapos ang halos 2 linggo. Wala raw maayos na evacuation center sa lugar ni Teacher China. Dahil dito, kanya-kanya sila ng pagtatayo ng mga tent. Nabibigyan naman daw sila ng relief goods, pero malaking tulong kung may maayos din silang temporary shelter. Sa Tent City rin ngayon tumutuloy ang ilang residente ng makilala North Cotabato. Kabilang na si Erlinda Ahero. Gaya ni Teacher China, hindi nagatubiling tulungan ni Teacher Erlinda ang kanyang mga estudyante sa daycare nang tumama ang magnitude 6.6 na lindol. Ito sir, nabagsakan din ng hollow block. Medyo hindi na kayo namangga ngayon kasi sinamutan ng mga herbal. Yung mga bangka pa rin, mahirap pa rin maglakad. Iniinda pa rin ni Teacher Erlinda ang pilay at ilang sugat matapos madaganan ng isang bahagi ng pader. Hinarang kasi niya ang sarili para hindi tamaan ang kanyang maliliit na estudyante. Ang problema, dahil mainit at tolda lang ang silungan, hindi raw siya makapahinga ng maayos. Ang init talaga. Kaya nga dito na ako naghanap ako ng lugar na malamig. Dito na ako uupo. Babalik naman ako mamaya pag ano na ang araw. Takip silim na kasi hindi na mainit. Mahirap sir, mahirap. Sa ngayon, suspendido pa rin ang lahat ng klase sa Tulunan at makilala North Cotabato, kung saan pumapasok sina Teacher China at Teacher Erlinda. We are still on the stage of relief operation, pagbibigay po ng tulong at pag-aasikaso po ng ating mga IDPs, no, internally displaced person, sa bawat evacuation centers at pati na rin po yung sa mga house-based po natin. Sa ibang lugar sa Mindanao, nauna nang lumabas ang mga balitang hindi nakararating sa mga residente ang kailangan nilang tulong gaya ng pagkain. Ang ilan may hawak pang karatula habang nasa gilid ng kalsada sa makilala North Cotabato. Base doon sa report na nakalap natin, yung mga nakita na namamalimos sa may national highway are those affected na hindi po pumunta ng mga evacuation centers. Kaya ang una pong ginawa ng local government unit at ng DSWD Field Office ay pinuntahan po itong ating mga kababayan na naapektuhan at they were encouraged to go to the evacuation centers para doon po masiguro na mabigyan sila ng karampatang assistance. Ang ilang residente, hirap marating ng mga otoridad dahil na rin sa layo ng kanilang lugar. Sa barangay Luayon, makilala North Cotabato, kinailangan ng i-airlift ang mga apektadong residente. Based on the yung latest report, casualty count ay 24 dead and 562 injured. Affected number of families are 53,612 families or 261,742 persons. So sa ngayon, merong 69 evacuation centers doon sa dalawang regions na yon. Nakafocus yung ahensya ng gobyerno sa sustainment ng relief operations. Paliwanag naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLS. Ang sunod-sunod na pagyanig sa Mindanao ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Fault System. So napansin natin sa mga bahay at gusali doon, maraming depekto. Una, hindi maganda ang disenyo, yung mga materials na ginamit hindi maayos, at syempre yung kalidad ng pagtrabaho minsan may problema. At karamihan ng mga bahay na low-rise na nasira ay talagang hindi maayos at hindi ma-standard ang mga materyales. Hindi mo maiwasang gumalaw ang fault. Pero ang kontrolado mo ay kalidad ng bahay, sa disenyo, sa materyales at paggawa. Ito naman, meron siyang poste pero mukhang walang sapat na lakas yung poste kaya nung tumagilid na yung poste, sumunod naman yung bakod. Pero dahil mas malakas ang poste, mas bumigay ang bakod.
Kung sa pagtama ng magnitude 6 na lindol, gumuho na ang ilang gusali sa Mindanao, paano na raw kung tumama ang the big one sa Metro Manila kung saan mas maraming gusali at infrastruktura? Ang mga fault line ay malalaking bitak sa lupa na kapag gumalaw ay maaaring magdulot ng pagyanig sa ibabaw nito. Ang West Valley Fault tumatagos mula Bulacan hanggang Laguna. Ang ilan sa mga gusali ng Pedro Diaz High School dito sa Muntinlupa City tinukoy ng PHIVOLCS na nakatayo sa ibabaw ng West Valley Fault. May mga nilagay na ring marka ang lokal na pamahalaan para madaling matukoy ang daraanan ng mismong fault line. Ang layo ng gusali na yon ay it is 3 meters, no? So meaning hindi niya naabot talaga yung 5 meters na sineset as guidelines. So that's why yun yung reason bakit hindi na siya ginagamit. Ang ilang estudyante sa ibang classroom na muna nagkaklase. Ang kinakatakutan natin yung gusali kasi kung merong lindol, ang nagiging hazard ay yung gusali mismo. Kaya nga dapat pagka mga eskwelahan na ganito, dinidesign na ito ng hindi lang basta conventional, kung hindi design ng struktura para maging ligtas yung nasa loob, no? So, pwede nating i-disenyo yung mga struktura na to para earthquake proof kahit malapit sa fault line. Pwede naman na siyang gawin sa ngayon. Sa patuloy na pagbaybay ng Reporter's Notebook sa West Valley Fault, narating namin ang bahay na ito na halos magiba na sa dami ng mga bitak. Dito sa likod, dito mo mas makikita talaga yung laki ng bitak sa pader ng bahay na to. Yun, mula sa baba, oh. Tangkita, oh. Nakakatakot dito pag nagkaroon lang ng kahit siguro mahinang pagyanig. Talagang malaki yung posibilidad na bumagsak ito. Ang West Valley Fault, dumidiretso mula Bulacan hanggang sa Laguna. Binaybay namin ito hanggang sa makarating kami sa bahay ni Mang Claro Lorenzo dito sa Barangay San Francisco. Kapag ginamit mo ang fault finder application ng PHIVOLCS, ito yung lalabas. Yung kulay pula na yan yung bahay kung saan nakatira si Tatay Claro. Nakapatong sa mahigit 100 kilometrong West Valley Fault. Sa harapan ng bahay, makikita ang isang active fault marker na inilagay ng Binyan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Tay, magandang hapon. Taong 1990 pa raw tumira sa bahay na ito sina Mang Claro. Panahon na hindi pa sinasabi sa kanila na dadaanan ng fault ang lugar nila. May mga karaksa daw. Oh, laki. Yan siya. Ay, grabe. Ano to, palaki ng palaki? Nung una, hanggang dito pa lang yan. Ito ang level talaga yan. Ah, bumaba. Oo, ito talaga level yan. Ayan lang yan. Ayan ang pintura niya, ganyan. Paano yung dahan-dahan? Hanggang naging ganyan na lang siya? Nagiba na nga ito, tsaka yung pader to. No? Taong 2000, na magsimulang magkaroon ng bitak ang bahay. Karoon ng butas doon sa tabi ng pinto. Halos 6 feet ang lalim. Tinignan ko loob. Wala namang tubig, wala namang pan. Pero di ako bumaba, natakot ako eh. Diyan? Oo, natakot ako, teleponan ko na lang. Dito sa likod, dito mo mas makikita talaga yung laki ng bitak sa pader ng bahay na to. Yun, mula sa baba, oh. Tangkita, oh. Halatang-halata na hindi na talaga siya pantay. Nakatabingi na yung bahay. Nakakatakot dito pag nagkaroon lang ng kahit siguro mahinang pagyanig. Talagang malaki yung posibilidad na bumagsak ito. Ito yung isa sa pinaka-apektadong bahagi ng bahay. Itong kanilang kubeta. Tingnan nyo,
Ang pader, bagsak na. Pader sa kabila, bagsak na. Dahil sa takot, sa labas na ng bahay natutulog ang mag-asawa. Di ba, sa Mindanao, grabe ang mga lindol. Nakakatakot naman baka biglang dito tumama sa atin, ganito ang kalagayan nyo. Hindi kami sa labas, hindi kami natutulog dito. Siyempre, tatakot din eh. Eh dito, baka biglang bumbalto kasi wala nang kwanto eh. Oh. Eh, wala naman bakal yan eh. Hindi kayo naisip na lumipat na lang. Wala palilipatan eh. May palilipatan, sa ako ko dito pang-upa. Yun lang. Mahal naman pa. lang. Oo. Eh, wala pa akong pinakikitaan. Ang ilang kalsada sa barangay ni namang Claro, apektado rin ng paggalaw ng fault system. Isa pa sa napansin ng mga residente rito, yung kanilang mga kalye, hindi na nawala ng bitak. Tulad ng kalsada na ito, ilang linggo lang, makaraang kumpunihin, eto, sira na naman dahil sa mga naglalakihang bitak. Wala pa naman kasi yan eh. Wala pa yan noon. As in maganda ang kalsada rito. Hindi pa siya nagkakaganyan. Ito na lang siguro mga 4 years, ganyan na. Talagang as in nakaka-nervyos. Malalim yan, yung bumuka na yon. Ang lalim niya, tinatabunan lang ng buhangin. Para syempre hindi makikita or ano. Taong 2015 daw, nang magpunta ang FIVOC sa kanilang lugar para ipaliwanag ang fault system na dumadaan dito. Hindi rin daw nagkulang ang kanilang barangay sa mga paalala. Ang problema lang, nauna nang itinayo ng mga residente ang mga bahay nila bago pa inilagay ang mga fault line markers. Gusto man daw nilang lumipat, wala naman daw silang mapuntahan. Sinabi nila kung pwedeng umalis na. Dahil medyo pag nagkameron ng the big one uli, may magkakaproblema. Kapag ang isang bahay ay nasa taas ng isang fault, pwedeng magkaroon ng pagbitak ng bahay. Kasi kung ang fault ay kumilos o gumalaw at malaki ang pagkilos niya, yung bitak sa ilalim ng lupa ay pwedeng tumago sa ibabaw at wala tayong proteksyon o engineering way na hindi masira yung lupa at hindi rin masira yung bahay. Kaya delikado ito. Preparasyon po ng ginagawa ng aming barangay, kami po, ng mga responder. Nagtuturo po kami sa mga eskwelahan dito sa sakop ng barangay. Nagtuturo po kami tungkol sa drill, earthquake drill po. Katulad nun po sa subdivision niya po, may nagkakaroon po ng kahit na mahinang magnitude po. Katulad po nung nakaraan, sinecheck po namin ang bawat bitak. Kasi pag may konting galaw, agad namin pong isinasangguno sa nakakataas. Sa Taguig City, 2 barangay ang nadadaanan din ng West Valley Fault. Naglagay rin ang FIVOC ng mga marker dito. Ilang taon na kami na nagkakanda ng mga seminars at saka sa mga empleyado namin. Kailan lang nagkanda kami ng seminar sa kanya tungkol sa gagawin nila kung sakaling dumating yung the big one na yan, nakahanda yung mga ano dito. Lahat ng mga cover court namin dito, inano namin na kung sakaling dumating yon, doon tatakbo yung mga tao. Kasi kailangan mo ang iba't ibang klase ng paghahanda. Una, pagdating sa isang aktibong fault, dapat hindi ka magtayo doon. Lalayuan mo yan. At least 5 meters ang ating sinasabi. Pangalawa, at mas importante, ang pagyanig ang pinakadelikado. Kailangang sigurado na matibay ang bahay na gagawin at mga building na gagawin. Ang problema, marami din sa ating mga kababayan ang hindi kumukonsulta sa mga inhenyero o arkitekto. Dinidevelop din ngayon ng FIVOC ang tinatawag na Hazard Hunter Philippines. Na kung saan, pareho ng fault finder, double tap lang ng mga tao yung screen ng kanilang cellphone o computer sa bahay nila o kung anumang lugar at malalaman na kaagad hindi lang kung nasaan yung fault, gaano kalayo, lahat ng earthquake-related hazards, volcano-related hazards, and weather-related hazards. So, mas marami na ang pinapakita ng Hazard Hunter. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, kung talagang interesado yung mga tao sa tulong ng local government, ay dapat
magkaroon na ng mas mataas na awareness ang mga tao. Kung hindi pa, ay kailangan natin magtrabaho ng puspusan. Kasalukuyan pa rin nagpapagaling ang ilang mga naapektuhan ng paglindol sa Mindanao, gaya ni Iraling at Teacher Erlinda. Nangangailangan pa rin sila ng tulong. Wala mang senyales kung kailan mangyayari ang susunod na pagyanig ng lupa, mahalagang maging handa sakaling mangyari ito. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.